Sa buong mundo, tinatayang nasa 570 ang lahat-lahat ng farm, 570 million. Mga farm gaya ng manukan, baka, baboy at marami pang iba. Subalit meron ding mga farm na kung saan kakaiba o espesyal ang inaalagaan nilang mga hayop dito. Ang mga hayop na ito ay tinuturing na mga parasitiko at mga insekto. At isa sa mga parasites na ito ay kayang pumatay ng pating. Ang mga farm na kagaya nito ay hindi ordinaryo na mga farm. Ito ay mga klase ng farm na hindi mo papasukin. Oh, that's so many mosquitoes. Bago tayo magsimula, mangyayari lang na i-like ang ating video at mag-subscribe na para magkita pa tayo. Ang isang ito ay linta kung tawagin sa atin. Sa loob lamang ng 6 na segundo mahigit, kaya nitong ilabas ang kanyang mga ngipin para kumapit sa kanyang mabibiktima. Yung mga taga-probinsya dyan, alam nila ito at baka ilan sa kanila ay nakaranas na makapitan ng parasitikong ito. Kadalasan silang makikita sa mga matubig na lugar gaya ng ilog, sapa, lawa at kahit sa palayan. At ang paborito lang naman nila ay walang iba kundi ang dugo ng mga hayop. Matindi pa sa chikinini ang iiwan nitong bakas kapag kumapit sa iyo to. Bastos na bata ito, mga kaibigan. Yun nga lang, karamihan sa tao ay hindi alam na ang mga parasites na ito ay may kakayanan na pagalingin ng mabilisan ang kahit na anong uri ng sugat. Totoo naman yun. Tama, ang mga lintang ito ay nagliligtas ng mga tao. Welcome sa Leech Farm, kung saan nag-aalaga sila ng nasa 100,000 linta para gamitin sa paggagamot. Ang mga lintang ito ay may kakaibang medicinal properties na siyang nagpapahanga sa mga eksperto. Sa Europa at sa Russia, popular pa rin ang paggamit sa mga lintang ito para agapan ng blood loss o pagkaubos ng dugo. Sino bang linoko mo dyan? Ang weird baka sabihin mo, linta nga yan, anli kaalaman. Tapos gagamitin pampigil sa pagkaubos ng dugo. Well, malalaman mo mamaya ng konti. Ang mga linta ay sinaunang mga hayop na nagmula pa sa Cambrian period kung saan 500 milyong taon na ang nakakalipas. Kaya sa panahon ngayon, napakaingat ng pag-aalaga at pagpapalaki sa mga ito. Ang mga linta ay pinapalaki sa iba't ibang kwarto na may iba't ibang temperatura. Dito nila pinoproseso ang mga linta para gamitin sa medisina. Ang pag-aalaga sa mga ito ay hindi biro dahil mabilis ma-stress ang mga hayop na ito. Kahit tunog lang ng cellphone, bawal sa loob ng mga kwartong ito kung saan sila nakalagay. Kapag ang mga linta ay pinanganak, papakainin sila gamit ang dugo ng sheep o tupa kada 6 na buwan lang. Tapos gugutumin naman sila, saka sila isosort. Ganyan ang trabaho ng mga nag-aalaga ng mga lintang ito. Patuloy lang ang ganitong sistema hanggang sa marating ng mga linta ang tamang gulang. Ang mga linta ay hindi namamatay kahit pa wala silang pagkain mula 6 hanggang 9 na buwan. Inuubos talaga ang laman ng kanilang tiyan. Matapos silang gutumin, babaugin naman ang mga lintang ito. Tama ang narinig mo, babaugin para hindi sila dumami dahil gagamitin na sila sa ospital. Babaugin sila sa isang kwarto kung saan ibababad sila sa saktong lakas ng ultraviolet light para mabaog at hindi naman sobra para sila ay mamatay. At bawal kang pumasok sa nasabing kwarto na ito. Ngayon, depende sa demand, ang stock nilang linta ay aabot ng hanggang 6 na buwan sa farm. Dahil sa magandang pag-aalaga sa mga linta, umaabot ang buhay nila ng hanggang 20 years. Kapag dinala na sila sa ospital, ganito ang itsura nila. At kapag ginamit na sila sa pasyente, maglalabas ito ng isang kakaibang likido na kinikilala ng mga siyentipiko na the best na anticoagulants sa buong mundo. As in, walang papantay sa laway ng mga lintang ito. Ang anticoagulants ay ang mga gamot pang medikal na ginagamit para pigilan ang pamumuo ng dugo. At ang the best na anticoagulants ay nasa mga lintang ito. Makakatulong ang substance ng mga lintang ito para panatilihin ang pagdaloy ng dugo sa loob ng 10 oras at tila ba napakahalaga nito para sa mga tao. Paano kamo? Well, hindi sila direktang ginagamit sa sugat, kundi ginagamit ang mga lintang ito habang nag-oopera. Halimbawa, naputulan ka ng daliri at kaya pa itong idikit. Gagamitan nila ng anticoagulant ang malapit sa sugat habang dinidikit ito para masiguro na dadaloy ang dugo mo sa bahaging iyon at hindi mamumuo. Importante ito para walang maging problema sa operasyon. Madalas gamitin ang mga lintang ito sa ospital at plastic surgery at isa sila sa pinakaastig na medical tools. Kahit na ang mga linta ay nakakadiring uri ng mga hayop, nagtataglay sila ng kakaibang anesthetics at anticoagulants na hindi pa nagagaya ng mga tao magpahanggang ngayon.
Pagkatapos kumain ng linta ng dugo ng pasyente, aalisin na sila at ihuhulog sa alkohol. Deads, wala na kasi itong pakinabang. Wala kayong Diyos! Tila ba marahas at parang walang awa o utang na loob ang mga tao. Pero kailangan ito. Bakit? Well, ang linta na may kinaing dugo sa tao, kapag binuhay ito at hinayaan lang, maaari itong kumapit sa iba at magpasa ng sakit na kung anumang sakit meron ang pasyente na pinagamitan ng lintang ito. Ganyan talaga ang buhay. Farm ng lamok. Ang lamok ay carrier ng mga disease, lalo na ng malaria at dengue. Delikado sa mga tao at pinapatay nga natin ito gamit at ibang ibang paraan gaya ng fogging. Pero bakit inalagaan nila ang mga lamok sa gusaling ito? Sa bansang Colombia, ang mga siyentipiko ay gumugugol ng mahabang oras sa laboratorio para magpalaki ng milyong-milyong lamok. Bawat strip na ito ay naglalaman ng libu-libong itlog ng lamok. Gaya ng sa mga linta kanina, inaalagaan ng mga lamok sa laboratoryong ito ng napakaingat. Nilalagay sa tamang temperatura, binibigyan ng pagkain gaya ng isda, asukal, at syempre ang paborito nila, ang dugo. Hindi lang yan, dahil ang milyong-milyong lamok na ito ay papakawalan sa wild para makipagtalik ang mga ito sa mga lamok sa labas na nagdadala ng mga sakit gaya ng dengue at malaria. Ngayon iniisip mo siguro kung anong ginagawa nila. Bakit naman sila magpapakawala ng milyong-milyong lamok para lang makipagbembangan ito sa mga lamok sa labas ng kanilang laboratorio? Bastos na bata ito, mga kaibigan. Well, ang totoo niyan, ang mga lamok na ito ay walang masyadong masamang epekto sa mga tao bukod sa makatinilang kagat. Sa katunayan ay ginagamit sila para iligtas ang milyong-milyong tao sa Colombia sa mga sakit na maaaring ikalat ng lamok kahit pa hindi alam ng mga lamok na ito na ginagamit lang sila ng mga tao. Ganito nila ginagawa ang pagliligtas. Ang mga pinapalaki nilang lamok sa farm na ito ay nilalagyan nila ng isang uri ng bakterya na kung tawagin ay Wolbachia. Ang bakterya na nasabi ay tumutulong para hindi maikalat ng mga lamok ang dengue at iba pang sakit na maaari nitong mapasa sa mga tao. Tama, para mapigilan ang mga sakit na galing sa mga bakterya ay bakterya din ang katapat. Kapag ang mga lamok na ito ay nakapag-mate o nakipagtalik sa mga lamok sa wild o sa labas, mapapasa sa kanila ang mga bakterya at hindi na rin sila makakapagkalat pa ng dengue at kung ano pang sakit. Parang hindi ka panipaniwala, Totoo naman yun. pero totoo ito. Gumagana ang paraan na ito at nagliligtas na ito ng milyong-milyong tao. Halimbawa nito ay sa bansang Indonesia kung saan dahil sa pagkakalat nila ng lamok na infected ng Wolbachia, bumaba ng 77% ang kaso ng dengue sa bansa nila. 86% naman ang binaba ng mga pasyente sa ospital dahil sa kaso ng dengue. Hindi magandang balita para sa mga doktor at lumalabas na mas epektibo pa ito kaysa sa mga bakuna. Sa bansang China naman, mayroong farm ng mga giant mosquito na gumagawa ng 20 million na lamok kada linggo. Ang goal naman nila ay labanan ang nakamamatay na Zika virus. In Brazil, millions of genetically engineered mosquitoes have been released into the wild. Dito, pinag-aaralan ng mga eksperto ang lamok na nasa mga tray. Pero hindi ito mga simpleng lamok lang dahil mga lalaki lang ito at baog sila. Scientists at a lab in South China's city of Guangzhou are breeding mosquitoes that will sterilize their partner when mating. Tama, pati lamok na babaog din. Sinadya ito ng mga scientists para pakawalan sila sa wild. Ang pagpapakawala sa mga ito ay napakasimple lang. Bubuksan lang nila yung container tapos ayun na. Anli kaalaman, paano naman makakatulong ang baog na lamok? Well, dahil milyong-milyong baog na lalaking lamok ang pinapakawalan nila sa wild, makikipag-mate ang mga ito sa mga wild na babaeng lamok. Pagkatapos pag umitlog ang mga babaeng lamok, hindi ito mapibisa dahil walang similya ang itlog nila. Dahil sa parang ito, inaasahan ng mga scientist ng China na pagdating ng araw, bababa ang bilang ng mga lamok sa bansa nila na nakakapagdala ng nakamamatay na Zika virus. Sa mga laboratorio naman, espesyal ang kinakain ng mga lamok na ito. Ini-import pa ang dugo na binibigay sa kanila. Yun nga lang may mga pagkakataon na nagiging pihikan ng mga lamok na ito sa laboratorio at ayaw nilang kumain. Naghahanap talaga sila ng sariwang dugo ng tao. Ang kapal ng mukha, ano? At dahil dyan nire-require ang mga scientists na nagtatrabaho sa laboratorio na ito, napakainin ang mga lamok gamit ang kanilang braso. Sobrang sakit at sobrang katinyan mga kaibigan. Pero ayon sa mga siyentipiko, sa una lang daw yan. Dahil kapag nasanay ang braso mo na tinuturok ng libu-libong lamok,
kinalaunan masasanay ang immune system mo at hindi na ito magre-response sa kagat ng lamok. Sa kabilang banda, safe naman ang mga lamok na ito at syempre kasama sa trabaho, kaya nila ginagawa yan. Ang isang ito naman ay ang isopods. Maliliit pero sneaky at nakakatakot ang mga ito, at least para sa mga isda. Mga panahong 1800, ang mga maliliit na isopods na ito ay nadiskubre ng mga mangingisda dahil sinisira lang naman nila ang mga kahoy na bangka o barko. Dahilan kung bakit tinatawag din ang mga ito na sea termites o anay daw ng dagat. Yun ay panahon pa ni Kopong-Kopong, pero sa panahon ngayon, ang mga siyentipiko ay may nadiskubre sa mga isopods na ito. Meron silang enzyme na makakatulong sa mga tao na i-recycle ang mga dumi para gawing fuel. Ang liquid fuel ay isang komplikadong uri ng fuel o gatong. Nagagawa ang mga uri ng fuel na ito gamit ang mga kahoy o mga straw. Pero bago pa ito maging biofuel, napakaraming proseso ang pagdadaanan nito at magastos din ang paggagawa sa mga uri ng mga fuel na ito. Ginagamitan kasi ito ng mga high-tech na makina. Subalit sa nadiskubre nila, ang mga maliliit na isopods na ito ay kayang-kayang gawin ang parehas na proseso. Maraming nagsasabi na baka kayang gamitin ang mga maliliit na hayop na ito sa dagat bilang isang factory at malaking savings ito para sa mga kumpanya. Pero hindi pa ginagawa sa ngayon yan. Malay mo, balang araw. Pero hindi lang maliliit na isopods ang nakikita ng mga tao para pagkakitaan. Narito ang mga giant isopods. Ang mga ito ay kauri rin ng mga isopods na binanggit natin kanina. Kaibahan lang ay giant ang mga ito, malalaki. Sa kabilang banda, ang mga giant isopods ay nakatira sa malalim na bahagi ng dagat. Mga 88,000 feet ang lalim. Sa ilalim ng dagat, kumakain sila ng mga namamatay na hayop. Tama, scavenger sila, pero paminsan-minsan umiinit din ang ulo nila at ginagawa nila ito. Pumapatay din sila ng mga malalakas na predator gaya ng pating. Kahit na ang mga giant isopods ay nakakatakot tignan. Tignan mo naman yan, parang alien. Meron pa ring mga tao na nasasarapan sa karne ng mga hayop na ito. Madalas pa nga itong ihambing sa karne ng mga lobster. Kaya naman may mga tao talaga na gustong matikman ang exotic na hayop na ito. At syempre yung mga may kayang bumili lang nito ang makakatikim. At yung mga walang pera, pangarap na lang siguro. Bastos na bata ito. Ang mga giant isopods ay mahirap mahuli. Mahirap makita dahil sa ilalim nga ng dagat sila nakatira. Sa isang fishing trip ng mga mangingisda na tumatagal ng isang buwan o higit pa, kadalasan nasa 10 hanggang 20 piraso lang ang nahuhuli nila. Kaya naman alam mo na, nahuhuli naman ang mga ito mula March hanggang May lang. Kaya iilang tao lang talaga ang makakatikim nito. Dagdag pa dyan, ang giant isopods ay naglalaman lamang ng kakapirasong karne. Konti lang talaga para silang mga talangka. Ngayon, iniisip mo siguro na kung mahirap palang mahuli ang mga giant isopods na ito, mailap, mahal, at napakadalang. Bakit kaya hindi na lang mag-set up ng farm para paramihin ang mga ito? Pwes hindi yan posible. Sa una pa lang, kung iisipin, ang pagpapalaki ng mga giant isopods ay masyadong komplikado. Bakit? Well, sa ilalim sila ng dagat nakatira. Tapos lumalaki ang mga isopods na ito dahil sa pinomeno na tinatawag na deep sea gigantism. Sa madaling salita, para makapagpalaki ka ng mga hayop na ito, kailangan mong ilagay ang farm mo sa malalim na bahagi din ng tubig. Maintenance pa lang ng farm, lugi ka na. Paano mo aalagaan ang mga alaga mo sa ilalim ng dagat? Kailangan din na malamig ang tubig at malinis. Kagaya lang naman ng environment sa ilalim ng dagat kung saan sila sanay. Kapag sinubukan silang palakihin sa ibabaw ng lupa or sa mga swimming pool lang, ayon sa mga eksperto, maaaring mamatay lang sila o kaya naman ay hindi sila lalaki gaya ng nasa ilalim ng dagat. Ang isang farm naman na ito ay nag-aalaga ng milyong-milyong ipis. Tama, pati ipis, pina-farm na ngayon. At hulaan mo kung saan ang farm na ito. China. China lang naman, ang bansang mahilig sa mga exotic na hayop. Take a look. May mga maliliit na kwarto ang mga ipis na ito at kada kwarto, 20 milyon na agad ang laman. Pasintabi sa mga kumakain. Bastos na bata ito, mga kaibigan.
kada maliliit na kwarto ng mga ipis na ito ay nakalagay naman ng mga ito sa mas malaki pang kwarto na naglalaman lang naman ng hanggang 1 bilyong ipis. Kada araw, 50 tonelada ng food waste ang inuubos ng isang kwartong ito. Hindi naman lahat ng tao sa China ay kumakain ng ipis, pero meron talagang kumakain ng mga ito. Totoo naman yun. Ang pag-farm ng ipis ay tila ba popular sa China. Hindi naman para sa pagkain lahat, kundi marami silang pinagagamitan. Ang mga ipis na ito sa China nang nasa $40 to $50 kada 1 kilo. Pinatuyo na yan. Grabe, lagpas ng 2K yan sa pera natin. Sa bansang China, bukod sa iilang kumakain ng ipis sa bansang China, pinapakain din nila ito sa mga livestock o mga alagang hayop. Ginagamit din nila ang mga ipis bilang traditional medicine at marami pa sigurong iba na hindi pa natin alam. Taong 2013, nasa 100 na ang cockroach farm sa China at ito ang itsura ng mga factory ng ipis. Yan din ang pinakamalaki sa mga farm ng ipis at nasa 6 na bilyong ipis ang pinapalaki dito kada taon. 6 na bilyon. At siya na nga ang mga kakaibang farm natin sa buong mundo. Kita-kits ulit.